Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the New Filipino time, alas 12:02 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa headlines ng ating mga balita, kontrobersyal na vaccine deal proves sa Department of Health matatapos umano sa Nobyembre 28. Brigada Balita Nationwide. Boy Scout of the Philippines na huwag nang idamay pa ang ahensya sa pamumulitika. Brigada Balita Nationwide. Apat na mga gusali umano ng gobyerno sa Makati City, kabilang umano sa anomalya ni Vice President Binay. Ilang organic peanut butter pinaparicol ng FDA. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 12, 2014. Welcome sa ating programa ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Santi Madarcos. At Brigada Joffrey Bong Kagape. 43 days before Christmas. At ngayon sa detalye na ng ating mga balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Brigada Balita Nationwide. Aminado maging ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na nasurpresa umano sila sa naging desisyon kahapon na pangalawang Pangulo na umatras ay kinasang debate laban kay Senador Antonio Trillanes IV. Sa exclusive interview ng Brigada News FM kay United Nationalist Alliance o ONA Interim Secretary General J.V. Bautista, ipinaliwanag ng opisyal na bagamat iminungkahi ng kanilang partido na wag nang patulan ng senador hanggang sa last minute, ay desidido itong dumalo sa one-on-one nilang debate kay Trillanes.
Matatandaan na sa pinakahuling pahayag sa kalagayan ni Binay, ang kanyang anak na si Senador Nancy Binay, sinabi nito na ayaw nang padaluhin pa ang pangalawang Pangulo. Minaliit din ng abogado ang naging patutsada ni Trillanes na tuluyan ang nawala ng kredibilidad si Binay dahil sa hindi pagtupad sa kanyang mga salita. Maaalala sa isang pahayag sinabi ng mambabatas na hindi siya na sorpresa sa naturang desisyon ng Vice Presidente dahil simulat sa pulumano ay wala naman itong isang salita. Lahat kami talagang kinukumbinsi namin siya na wala tayong makikita sa debate. Ang isang pinuno na nasa posisyon mo na, Vice President ka na, hindi ka naman kailangan bumaba doon. And bottom line, hindi naman deserving si Senator Trillanes na harapin mo. He is not worthy. Yan po si United Nationalist Alliance o ONA Interim Secretary General J.V. Bautista. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantalang dilinaw ngayon ni Senador Antonio Trillanes IV na may 4 pa mga gusali sa lungsod na Makati ang kailangan na isailalim sa investigasyon at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na umano'y overpriced din at proyekto ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng panunungkulan ni dating Makati Mayor at ngayon ay Vice President Jejomar Binay. Sa panayam kay Senador Trillanes, asaan pa ang mga bagong testigo at mga documentary evidence na kanilang ipipresenta sa nakatagdang pagdinig ng Senado. Ayon sa Senador, maliban kasi sa Makati City Building 2 at umano'y questionabling ari-ari ni Binay sa Batangas, Makati City Science High School na sinasabing overpriced na kailangang imbestigahan ay dapat ding pagtuunan ng pansin ng iba pa mga proyekto na nasa ilalim ng pamumuno ni Binay. Inihayag ng opisyal, kailangan kasing malaman ng taong bayan ang mga sinasabing malaking pera na ginastos ang pamahalaan at napunta lamang sa ilang individual. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Sa kaugnay pa ring balita, umapila ngayon ang Boy Scout of the Philippines o BSP na wag nang idamay pa ang kanilang organisasyon sa nangyaring pamumulitika laban kay Vice President Jejomar Binay matapos na makwestiyon ang pagpasok nito sa joint venture sa isang real estate developer. Sa isang pahayag na ninindigan si BSP Secretary General Wendell Abisado na dumaan sa legal at tamang proseso ang kanilang kasunduan sa pagitan ng Empire East para sa pagpapatayo ng gusali sa lupang pag-aari ng kanilang samahan sa May Ermita District sa Maynila. Si Binay ay nahaharap sa investigasyon ng Senado at siya ring tumatayong National President ng BSP. Una nang inihayag sa Brigada News FM ni Volunteers Against Crime and Corruption of AACC Chairman Dante Jimenez na ang 10,000 square meter property ay kasalukuyan ng condominium buildings na siya pinapaupahan ng real estate developer. Pero ayon naman sa BSP, wala umanong substantial regular income ang organisasyon maliban pa sa 50 pesos na registration fee ng kanilang mga miyembro, kung kaya't magandang oportunidad umano para sa pagtaguyod ng samahan ang pagpasok nito sa nasabing business transaction. Brigada Balita Nationwide. Minamadali na rin umano ngayon ang binuong Technical Working Group ng Department of Health ang ginagawang investigasyon kaugnay sa questioning multi-billion peso procurement deal ng PCV-10 o pneumococcal vaccine. Ang mismo kay Health Secretary Enrique Una, kanyang inaasahan na matatapos ang ginagawang pagsisiyasat sa November 28, kung kailan din magtatapos ang kanyang isang buwang leave of absence. Maliban umano sa naging rekomendasyon ng World Health Organization, kasama rin sa pinag-aralan ng grupo ay ang chronology of events hinggil sa naging proseso sa pagbili ng mga bakuna. Una nang inihayag ng kalihim na ang pagbili ng 833 milyon na halaga ng gamot ay bahagi ng expanded vaccination program ng kanyang tanggapan. Umapela na rin ang Health Department sa publiko na iwasan muna ang mga espekulasyon kaugnay sa ginagawang investigasyon hinggil sa umano'y anomalya sa vaccination program ng kagawaran. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa iba pang balita, voluntaryong pinaparikol ng kumpanyang One Stop Distribution Incorporated ang ilang batch ng Arrowhead Mills Organic Peanut Butter dahil sa posibleng kontaminasyon ng salmonella. Partikular na siyang pinaparikol sa mga tindahan ng Healthy Options Corporation ay ang Arrowhead Mills Creamy Organic Peanut Butter 16 ounce na may product code na AM47052 at ang Arrowhead Mills Crunchy Organic Peanut Butter 16 ounce na may product code na AM47032.
Pinayuhan naman ng Food and Drug Administration o ng FDA ang mga consumer na nakabili ng mga nabanggit na produkto. Natawagan ang Merchandising Department ng kumpanya sa telephone number 527-5555 o kaya ay mag-email sa FDA sa pamamagitan ng info@fda.gov.ph. Brigada Balita Nationwide. Aminado naman ang Philippine National Police na walang silang sapat na budget para sa regular na drug testing sa lahat ng 148,000 miyembro ng pulisya sa buong bansa. Ito naging pahayag ni PNP-PIO Chief Superintendent Wilvin Mayor kasunod ng pagkakasibak ng ilang pulis sa District Anti-Illegal Drugs ng Manila Police District na nahulihan sa kanilang opisina ng kilo-kilong shabu. Paliwanag ni Mayor sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Anti-Illegal Drugs Act of 2002, lahat ng kawani ng gobyerno ay dapat sumailalim sa random drug test. Kasama na rito ang mga pulis. Sa hanay naman ng PNP, hindi umano kakayanin kung lahat ng pulis ay may regular drug testing dahil kailanganin pa ng mahigit 44 million kada taon. Sa ngayon ay nakatuon ang atensyon ng PNP sa monthly operational expenses, personal services at iba pang priority projects. Dahil dito tanging random drug testing na lamang ang diskarte ng bawat hepe o station commanders ng pulis kung minsan ay nagpapasaklolo pa sa local government units para tulungan sila sa aspetong pinansyal para sa proyekto. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tayo po ay naririnig din live sa lahat ng mga Brigada News FM stations nationwide. Mula dyan sa Brigada News FM sa General Santos City, ang ating flagship station. Tayo din po ay naririnig live sa Brigada News FM sa Cebu City, Brigada News FM sa Zamboanga City, Brigada News FM sa Coronadal City, Brigada News FM sa Toledo City, at maging dyan sa Brigada News FM sa Cotabato City. At syempre pa mga kabrigada, tayo po napapakinggan din dyan sa Puerto Princesa City, Cebu City, Toledo City, San Carlos, General Santos, Coronadal, Zamboanga, Cotabato, sa Calibo Aklan, Cagayan de Oro City at dyan sa Diet Camarines Norte. Tayo din po ay naririnig live sa pinakabagong estasyon natin dyan sa Brigada News FM sa Kidapawan City at maging sa Brigada News FM sa Tacloban City. Brigada Balita Nationwide. Sa panghuling balitang nasyonal, sumugod sa punong tanggapan ng Department of Health sa Santa Cruz, Maynila ang nasa mahigit sa 30 mga health workers para igit ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Enrique Ona. Iginit ang mga miyembro ng Alliance of Health Workers dapat nang magbitiw sa pwesto ang lahat ng mga opisyal na sangkot sa multi-million peso anomaly para sa pagbili ng bakuna na PCV-10. Maliban dito, kinundi na rin ng grupo ang umunay kawalan ng kahandaan ng gobyerno sa kumakalat na Ebola virus. Taliwas umano sa pangangalandakan ni Ona, hindi umano handa ang gobyerno sakali makapasok ang Ebola at iginit na walang eksperto na kayang i-contain ang Ebola sa Lung Center of the Philippines at kulang sa pasilidad, kagamitan at pondo ang RITM at ang San Lazaro Hospital. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating pagbabalita na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit. At hatid rin sa inyo ng Drive Max Adult Herbal Capsule para 24 oras kang matagal. One time, the New Filipino Time, alas 12:14 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Boy! Bagong pare ako dito sa inyo. Magandang araw po, Father! Boy, saan pwedeng dumaan papuntang simbahan? Father, diretso ka po sa kanan. Tapos, pakaliwa po kayo sa dulo. Tapos, pakanan kayo ulit. Maraming salamat. Saglit lang. Hindi ka ba sasama sa akin? Bakit po, Father? Para maturuan kita sa tamang daan papuntang langit. Weh, di mo nga alam ang daan papuntang simbahan? Sa langit pa kaya? Ay! Okay, kayo!
nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Nung isang taon, nawasak ni Yolanda ang aming bahay. Pero nagkaroon kami ulit ng tahanan dahil sa tulong ninyong lahat. Si Martin Romualdez po, kasama ng mga waray, nagpapasalamat. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide. Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas. Backman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon. JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna. At City Drug Valley 2, Parañaque City. Noong isang taon, napinsala man ni Yolanda ang aming bukid. Naibalik muli ang aming kabuhayan dahil sa tulong ninyong lahat. Si Martin Romualdez po, kasama ng mga waray, nagpapasalamat. Ngayong panahon ng tag-ulan, linisin ang inyong kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at kalsada. Kabrigada, maging responsable. Nang sa huli, di tayo magsisi. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority. Nung isang taon, kahit nasira ni Yolanda ang aming eskwelahan, hindi natigil ang aming pag-aaral dahil sa tulong ninyong lahat. Si Martin Romualdez po, kasama ng mga waray, nagpapasalamat.